Binabantayang Category 1 typhoon na may international name na Sinlaco na natiling may maliit na posibilidad pa rin na dumikit sa boundary ng PAR na maaari pa rin matawag sa local name na Kaloy. Pero ang banta nito sa bansa halos wala ng tsansa. At posible pa ba itong umabot sa super typhoon category sa loob ng 3 araw o 2 araw? Alamin. Patuloy na dry at maalinsangang panahon pa rin sa buong bahagi ng bansa, iiral pa rin kahit na bahagyang nabawasan ang tindi ng init dahil temporary nababawasan ang easterlies. Pero yung ridge of high pressure area o yung subtropical ridge, patuloy pa rin na magbubunsod ng mas maaliwalas na papurin, tuyo na may kasabay na mainit pa rin na panahon kabilang na ang Metro Manila. At sa latest na monthly seasonal cycle natin, tatalakayin natin kung ito ba ay nagpalalang muli o nanatiling mababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 11, 2026. Ang oras sa ating Boss Pay may maga ay alas 11:23 na ng magtatanghaling tapa. Patuloy pa rin na magiging mas maalinsangan at medyo windy tayo na panahon kabilang na dito sa Metro Manila dahil pumapalo ngayon sa mahigit 22 km per hour at pumapalo sa bugsong 48 to 50 km per hour ang bugso ng hangin sa amin sa Caloocan. So, maaaring magkaroon tayo ng medyo windy pero patuloy na mainit, maalinsangan ang ating aasahang panahon pa rin ngayong araw. Although kahapon bahagyang bumaba po yung maximum sustained natin na temperatura. Pero patuloy pa rin nalagpas ito sa 35 degrees Celsius kaya asahan natin na mainit pa rin ang maghapon natin kahit this whole weekend. Although base sa ating forecast and storm prediction, meron daw isolated rain showers ang maaring umiral ngayong araw. So maaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring sa ibang bahagi ng Metro Manila o karatig Metro Manila. Pero pagdating po ng kinabukasan hanggang sa susunod na Lunes ay asahan natin na magiging maaraw na naman at tuloy-tuloy pa rin ang mas partly cloudy lamang at maalinsangan na may hot humid na panahon ang magiging lagay ng panahon natin. So sa ngayon ay wala tayong nadedetect na anumang water vapor sa ating Doppler radar imagery at wala ring masyadong thunder strikes. Pero merong pinakamalapit na nadetect sa amin at least mga 792 km mula dito sa amin sa Caloocan. So sobrang layo yan within 2 hour period po. So makikita dito halos walang mga aktibong lightning strikes ngayon ang umiiral na nadedetect. Yan, wala masyado. So wala tayong nakikita dito sa Pilipinas. Yan, double check natin yung animation speed at yung pinakamalapit dito sa atin. Yan, makikita natin halos wala ring aktibong pagkulog at pagkidlat. Yan, so wala. Although mayroong papalapit sa may bandang Guam, wala ring aktibong lightning strikes. Although offline yata yung sensors dyan. Yan, may mga ilang mga lightning strikes dahil nandyan yung area o papalapit na itong si Typhoon Sinlaco, pero walang masyadong lightning strikes. So lalo na dito sa amin sa Pilipinas, pero sa hilagang bahagi pa rin ng Taiwan, patuloy pa rin ang mga clustered na lightning strikes dyan. Well, may mga frontal system o biofront ang umiiral pa rin dyan. Yan. So wala masyado dito sa range namin, although may mga pulse na mga electrical charge sa cloud to cloud ang medyo nadedetect ng aking lightning detector. Ayun, may mga ilang pulse pa rin tayong nadedetect. Pero wala pang masyadong cloud to ground, so okay lamang. Diretso agad tayo sa ating dashboard uli. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, mahangin at partly cloudy sa amin sa Caloocan. So maabot sa mahigit 30 km per hour yung sustained wind namin sa Caloocan. At bugsong 44.3 km per hour. Mahangin dito sa amin sa Caloocan ngayon. Pero patuloy na maaraw, makikita natin na medyo gloomy nga tayo. So expected ang patuloy na maaraw at mainit pa rin ang panahon natin kahit na medyo mahangin. So magdala po ng payong mga folks. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kaninang 5:17 AM, pinakamababa na ang 27.3 degrees Celsius. Almost stationary yan.
At sa highest air temperature natin ay pumapalo na sa 35 degrees Celsius. So, yung nakarang araw umaabot ng 36. So, kahapon bahagyang hindi ganun kalala ang init ng panahon, pero maalinsangan pa rin yan, mataas pa rin ang ating outside air temperature na pumapalo sa 35 degrees Celsius. So, aming heat index sa Caloocan mula kahapon, pinakamataas na ang 48.5 degrees Celsius. Grabe. Yan o. Mataas pa rin ang aming heat index sa Caloocan. So, silipin natin yung init factor natin at kasabay na rin yung kay Pag-asa kahapon. Sa ngayon, as of 10:53 AM, nasa danger level na ang aming heat index at 43 degrees Celsius. Pero dito sa forecast, 36 degrees Celsius lang daw ang naka-indicate. Yan. So, wala pa rin umaabot sa 40 degrees Celsius. So, nakakapagtataka, mababa lamang ang heat index forecast, ang SMWF. At wala kahapon kay Pag-asa, iisa lamang ang mayroong pinakamataas na air temperature, na heat index o init factor ay ang bandang Dumangas, Iloilo na nasa 44 degrees Celsius. So, lumalabas, nangunguna pa rin kami sa Caloocan na may pinaka-highest heat index. Yan. Yan, iisa lamang. So, mukhang wala pa tayong magiging forecast ngayon nito mga folks, ha. Tingnan natin siguro, o double check natin siguro. Mula sa pinaka-highest heat index, magiging forecast natin siguro. Double check natin sa Tugigaraw kung tumataas na rin ba. Well, wala rin talaga. Hanggang 36 degrees Celsius sa bandang Santiago, wala rin. Sa bandang Dagupan, wala, 37. Ito halos 40 degrees Celsius. Pinaka-highest lang ay mamayang alauna, 39 degrees Celsius hanggang alas 2 po. Yan. So, mukhang mas matindi ang inyong heat index sa inyo sa bandang Pangasinan. Maabot ng halos 40 degrees Celsius. Sa bandang Tarlac, Central Luzon, pinakamataas lang ang 37 degrees Celsius. So, hindi ganon katindi pa ang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan. Ito naman yung sa bandang Batangas, mababa rin. San Jose, Occidental Mindoro, ganon din. 36 degrees Celsius. So, walang umaabot sa 40 degrees Celsius. Maging dito sa pinaka-forecast chart natin. So, wala po masyado. At nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na highest heat index. Sa ibang bahagi naman sa halos ganun din. Ewan ko lang kung yung Mati gumagana yan, ha. Pero 43 degrees Celsius ang current heat index. Pero sa pinakamataas na heat index, ito, medyo hindi pa rin talaga gumagana. May problema talaga sa La Trinidad Benguet. So, pakiayos sana yan kay Pag-asa. So, nangunguna pa rin ang Mati sa Davao Oriental ang nasa 43 degrees Celsius ang kanilang heat index. Sa highest air temperature, except La Trinidad, dahil mukhang sira yung aparato, ay ang Mati na may 35.5 degrees Celsius. Grabe, init, oh. Balinsangan na rin sa kanila dyan sa bandang Mati, Davao Oriental. So, mas maalinsangan ngayon dyan sa bandang Mindanao po, kumpara sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan. So, mula dito sa amin sa Caloocan, nasa halos 33 o 32 to 33 degrees Celsius pa lamang. So, pinakamainit ngayon sa bandang Mati, Davao Oriental. Sa PX Extreme Past 24 hours naman, nanguna pa rin ang Tugigaraw sa numero 1 may pinakamainit na temperatura na pumalo ng 37.7 degrees Celsius. Grabe init sa kanila, oh. Pero sobrang dry po ng hangin sa kanila o yung outside humidity, sobrang dry yan, kaya hindi ganun katindi ang kanilang heat index. Siguro masyadong mataas. Siguro nasa, siguro mataas ang kanilang heat index or sobrang dry. O sobrang dry siguro, kaya hindi masyado ganun kaalinsangan. Pero yung init ng panahon nila ay grabe, halos 38 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, 16.2 degrees Celsius, lowest. At sa inulan naman, ang Davao City, at least light rain showers ang inulan sa kanila na may 3.2 millimeters na total rainfall. Sustained wind naman ang Gian Eastern Samar pa rin na may malakas na bugso ng hangin at 14.9 kilometers per hour. Sa amin naman sa Caloocan ng average namin in 1 hour at least 15 kilometers per hour. 15.2 kilometers per hour. So, mukhang malakas ang hangin sa amin sa Caloocan pa rin. Samantala, sa ating outside humidity naman ay 74%, so medyo mataas. Bumababa ito ng 3% since last hour. Bahagyang bumababa po yung barometric pressure natin at 1,009 hectopascals. Dahan-dahan itong bumababa since last hour. So yung mukhang lumalayo ng konti yung range of high pressure area.
Kaya siguro nagkakaroon ng malakas na pagtulak pahilagang kanluran itong si Typhoon Sinlaku. Bahagyang nabawasan yung ating high pressure area dito sa Metro Manila. Yan, nasa 1,009 hectopascals ngayon at mabagal ang pagbaba nito since last hour. So wala pa rin kaming naging pag-ulan sa Caloocan mga folks ha. So wala tayong record na kahit isang inulan pa. Diretso agad tayo sa ating high tide o low tide status ay kasalukuyang medyo low level pa ang ating sea level. Pero again ha, tumataas na po yung swelling ng karagatan dyan sa may bandang silangan, dagat Pasipiko natin. Pero hindi pa ganun kataasan ang ating sea level, yung swelling, yung alon. So mga around 0.5 meters pa po ito, 2.7 meters. So sa mga susunod na araw siguro, mga bandang Lunes siguro, medyo mararamdaman na natin yun, yung medyo malakas na swelling ng karagatan. Kaya medyo alisto lang po tayo anytime ha. So mga eksperto naman o mga professional na sea surfers pagdating ng weekdays, nitong mga Monday o Tuesday siguro, lalo na sa Siargao, ay alam na po ninyo yung risk niyan ha. Asahan natin na matataas po yung alon niyan. Probably, posibleng umabot pa yan ng mahigit sa 2 meters ang taas. So watch out na lamang mga folks. At sa ating air quality, medyo merong nagsusunog sa likod ng bahay namin, sa kapitbahay. Hindi ko lang mapinpoint kung saan yan dahil medyo may warehouse sa likuran. Nadedetect tuloy na unhealthy sensitive groups tuloy ang nadedetect dito sa amin sa Caloocan na may 141 index. So very unhealthy po ito, o unhealthy sensitive groups at 60.6 micrograms. So magmamas po tayo o kailangan nating magmas lalo na malapit dito sa amin sa Caloocan. Sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, asahan natin na ganyang katataas o at least moderate to unhealthy ang ating quality o air quality po ha. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Wag din masyadong magbibilad dahil umaabot sa index of 10 ang ating UV at 694 watts per metric o per cubic ang ating solar energy. Malakas po yung sikat ng araw po. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at lulubog po ito mamayang 6:09 PM. At kaninang madaling araw lamang, nag-moonrise ang ating buwan, 1:47 AM at mamayang hapon po ng 12:32 PM pa po ito lulubog. So, palubog pa lamang po mga ngayong alas 12 ng tanghali. Yan, 12 degree pa lamang yung elevation, so palubog pa lamang po yung ating moon mamayang 12:32 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, nasa natin na medyo may mga isolated rains na aasahan. Pero patuloy na clear conditions pa rin tayo sa buong araw hanggang maghapon na may mataas na temperatura na naglalaro sa 35 degrees Celsius. Bukas ng linggo, asahan din natin na clear skies ulit tayo, partially cloudy, na halos walang isolated rain na naka-forecast. Highest and lowest temperature expected natin, naglalaro 35 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 27 degrees Celsius. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Mananatili pa rin halos walang magaanong kaulapan maliban na lamang dito sa miba ng silangan ng Mindanao na medyo may maaasahang ulap na himpaporin at may mga kasamang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang ilang bahagi ng Caraga area dyan sa silangan, Surigao del Sur at pababa. Pero patuloy na halos clear skies tayo, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa buong Northern Mindanao at Central ng Bukidnon. Ilang bahagi ng Davao Region, kabilang ng Davao de Oro at Davao del Norte at City of Davao, at least medyo clear skies naman tayo dyan. Pero pagdating sa bandang Sorsogon area, hanggang dyan sa may bandang dulo po ng Sarangani, medyo magiging maulap o partly cloudy to sa mostly cloudy po tayo. So, yung isolated rain showers, very minimal lamang o very light rain showers lamang, lalo na sa may bandang Sultan Kudarat. The rest ng bandang Lanao region, hanggang dyan sa mabahagi nga po ng Zamboanga Peninsula, clear skies po tayo. So, asahan na hot humid na panahon at maalinsangan na paligid. So, asahan din natin ang maulap na ilang partly cloudy sa may bandang isla ng Basilan na Tulo-Sulu, pero patuloy na hot humid ang panahon. The rest ng Visayas hanggang sa Luzon, magiging clear skies tayo at maaraw at maalinsangan sa maghapon hanggang sa buong Metro Manila o buong Calabarzon area at buong Northern Luzon. Patuloy pa rin ang dry air sa paligid nito ng Northeastern Luzon dahil po sa ating subtropical ridge of high pressure area dito na nakapaligid. So, yung sawtooth na yan ay commonly ginagamit din yan ng mga meteorologists even kay Pag-asa. So, pag sinabing sawtooth na yun, ibig sabihin may ridge.
meron pong umiiral na ridge dyan sa paligid. So, gaya na lamang po ng ridge of high pressure area. May nagtanong sa ating mga followers, ano ba yung tinatawag na ridge of high pressure area? Isa din ba niyang monsonal wind o isang flow ba yan ng hangin? Hindi po. Pag sinabi nating ridge of high pressure area, yan po yung isang atmospheric pressure, yung bigat ng ating atmospheric o yung ating bigat po ng ating paligid. Hindi po siya typical na monsonal winds o yung flow winds. Yan po yung bigat ng ating air intake sa mundo na kung saan mayroong mga specific areas na nagkakaroon ng mas mabigat po na hangin o yung space, yung area, mas mabigat or mas mababang atmospheric pressure. Kapag bumababa po yung atmospheric pressure, dito po namumuo yung mga low pressure area o yung mga tropical cyclone. Kasi pag bumababa yung atmospheric pressure po, ay ibig sabihin lamang po ay gumagaan po yung paligid, yung hangin, nagkakaroon ng mas maulap na paligid at nagkakaroon po ng convectivity o yung low level convection. So doon po nagkakaroon ng sirkulasyon na nagdudulot po ng tropical cyclone development. Pag high pressure naman kasi, yan po yung mas tuyo na hangin at mabigat. Kaya ang nangyayari po, yung anumang low pressure area ay umiiwas dito kasi anti-cyclone po kasi siya. Isa siyang kontra hangin o parang kontra hangin na tuyo, which is ayaw po yan ng isang low pressure area. Dahil kailangan pag low pressure area ka, mataas ang moisture na dala mo. Pero pagka bumabalandra kasi yan sa isang high pressure area, tuyo po yung hangin dyan na madali po nitong nadidissipate ang isang low pressure area na may dalang water moisture. Napapatuyo niya yan. Parang imaginein mo yung iyong sinampay na kapag may high pressure area, natatapat siya sa hot blower, yung air blower. Pag tinapatan mo ng air blower, di ba natutuyo siya? Yun po yung pinaka-layman term ng isang high pressure area. Pag low pressure area naman, which is walang air blower, o naka-air blower kaya lang wala siyang walang init na ibinubuga, normal na hangin lamang. So kapag ganun po ay tumataas po yung water moisture, nagkakaroon po tayo ng singaw. Yan, nagkakaroon ng singaw o yung pagbi-build up ng moisture na nagdudulot po ng condensed na hangin. Pag nagkakaroon ng condensed, may naiipon pong water pressure diyan, water moisture diyan sa kaulapan na magbubunsod po ng mas maulang panahon or masigit pa, posibleng magkaroon pa ng convectivity na magre-resulta ng isang low pressure area development. So, sa simpleng tanong kung ito ba isang uri ng monsonal wind, hindi po. Yan ay isang air area lamang na kung saan bumibigat ito o gumagaan po. Iba po yung daloy ng monsonal winds o yung hangin. Siya lamang yung magbe-behave para mag-steering sa isang direksyon ng hangin po. So, yun po ang pinaka-explanation dyan. So, gaya nga po ng inasa natin ang buong parte ng Luzon ay halos wala po tayong kaulapan dyan. Patuloy na magiging maaraw at malinsang ang panahon, kasabay din ng hot dry na paligid. Wala naman sa ating gas and MSLP na mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin yung ating mga wind gas halos hindi pa natin masyado ramdam sa ilang bahagi ng silangan ng bansa. Usually, ang maximum sustained wind lang naman yan ay naglalaro mga 28 to 38 kilometers per hour. Yan. So, mostly, ang mga general average lang yan ay halos mga 22 kilometers per hour. Pero dito, na kung saan malapit po yung paglapit nitong Sisinlaco, mapapansin nyo po, halos hindi natin ramdam sa bansa yung cyclonic effect niya. Pero mapapansin nyo po yung alon na kasabay ng bugso ng hangin dito sa Dagat Pasipiko, lumalapit yan dito sa silangan ng bansa. Kaya asahan natin na magiging malaki ang swelling ng karagatan natin pagdating yan ng bandang April 13 o April 14 po yan. So mga Monday o Tuesday, medyo mararamdaman na natin yan. Lalo na pagdating po ng Tuesday and Wednesday next week. So ito po yung MSLP o mean sea level pressure niya hanggang sa paglapit nitong si typhoon na si Sinlaku. Yan po yung pinaka-rain outer sea level pressure band. Halos hindi natin ramdam pero medyo bumababa yung atmospheric pressure dito sa may bandang Visayas. So, yung mararamdaman lang natin yung presensya niya dulot lamang ng paglaki po ng alon natin sa silangan ng bansa. Sa silangan baybayin ng bansa, medyo lalakas po yung mga pag-alon po dyan. Yan.
Pero yung mga dalang ulan nito o yung cyclonic effect o yung strike probability, halos wala tayong mararamdaman. Maging sa 24-hour accumulated rainfall po, halos hindi natin ramdam yung presensya po. Yan. So kung pabibilisin po natin ha, yung medyo pababain natin yung animation. Ayan. Medyo pinabilis natin yung animation. Mapapansin nyo po, halos hindi natin ramdam kahit na lumapit itong si Simlaco dito sa halos mag-clipping siya sa pinaka-last boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos wala, yung 24-hour precipitation, napakababa lamang at very minimal o minor lamang yung mga pag-ulan dito sa may bandang Southern Mindanao. Pero the rest, wala talaga tayong maramdaman. Sa 6 hours SWAT, halos ang concentration lamang sa may bandang Mindanao, kabilang na ang Sorsogon area, bandang Cotabato, yan. Pero halos rest ng bansa, halos wala tayong naiipong ulan. Halos wala, So, maging sa pinaka 6-hour accumulated rain, halos dito lamang sa may bandang Sorsogon, medyo may mga light to moderate. Pero the rest, wala po talaga. Kahit dumaan pa itong si Simlaco dito sa may bandang boundary ng ating PAR. Yan. Yun, maabot na yan ng mga next week, mga hanggang April 15 to 16 na, o April 16 to 17. Halos hindi natin ramdam yung presensya ni Simlaco po dito sa forecast. Ayan, So hanggang 16 po yung extended forecast nito or within 144-hour period, halos wala pa rin tayong nagiging pag-ulan. So ang mangyayari lamang, ang unang makakaranas ng impact ng bagyong ito ay ang Guam talaga o Saipan. So sa taong 2026, ang Guam pa lamang ang unang makakaranas ng isang mas malakas na super cyclone o kahit man lang na typhoon category na bagyo ngayong taon. So dito sa Pilipinas, wala pa rin po tayo na mararamdaman. Halos wala talaga. Very low lamang ang tsansa ng pag-ulan sa atin. So diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Ito nga po as of 8 o'clock AM, pero within 8 o'clock to 11 o'clock, nagbabago po yung kanyang intensity ng kanyang maximum sustained wind. Yan. So nasa category 1 typhoon na po ito. Yan. Actually, lagpas na nga, kaya category 1 typhoon na po siya. As of 8 o'clock AM, yung kanyang central air pressure na ngayon at 972 hectopascals po. So, malakas na siya. Napakababa ng atmospheric pressure. 1 minute sustained wind, 139 kilometers per hour. Category 1 typhoon yan at bugsong umaabot ng 181 kilometers per hour. So, ang 10-minute average nito ay 122 kilometers per hour. Under typhoon category pa rin yan. So, malamang kapareho yan sa computation ni Pag-asa. At ang kanyang bugso ay maabot ng 159 to 160 kilometers per hour. Around 13 kilometers pa rin ang bilis ng kilos nito pa-northwestward sa bilis na around 13 to 15 kilometers an hour lamang. Samantala, ang layo nito mula sa may bandang southern part o Surigao del Sur, yung pinaka-reference point natin, Surigao del Sur pa rin ay ang layo niya nasa 2,758 km east pa rin ng Surigao del Sur. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility or mula sa Guam, ang layo nito ay nasa around 905 km southeast ito ng Guam. Pero lumalabas po sa mga forecast unang tatamaan daw ang Guam at sa iba namang forecast ay ang bandang Saipan daw. Well, alin man dyan ang unang tamaan, mapag-Guam man yan o Saipan, malinaw na dito unang tatama ang sentro ni Typhoon Simlaco na may international name. At sa ating namang combination o tropical cyclone track combination, makita natin halos maliit na ang posibilidad nito na lumipit sa silangang bahagi ng bansa. So wala tayong masyadong mararamdaman sa epekto nito. Although yung mga ensemble forecast na natili pa ring uncertain na posibleng ang kilos nitong si Simlaco ay maaari pa rin siyang kumilos pa northwestward, halos didikit dito Yan, bago ito mag-recurve. So mayroon pa rin siyang posibilidad na mag-clipping o dumikit dito sa pinaka-boundary ng PAR na maaring matawag pa natin sa local name na Kaloy. So hindi pa na natin inaalis. Although napakalit na talaga ng posibilidad na ito ay halos lalapit dito sa bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon. Then makikita natin maging ang forecast ng DeepMind AI ay halos mas mataas siya sa Joint Typhoon Weather Center, pero makikita natin yung forecast niya ay may mga posibilidad pa rin umabot ito sa category 3 typhoon
to super typhoon category. Although naka 1 minute average kasi yung computation nito, so tingnan na lamang po natin kung talagang aabot. Dahil tuloy-tuloy na super typhoon po yung kanilang forecast niyan hanggang sa loob ng 120-hour period. So posible o may maliit pa rin talaga na posibilidad na aabot yan sa super typhoon category. Sa ngayon ay category 1 typhoon pa lamang siya. At nandito yan sa may bandang, ang sentro niya ngayon nasa may bandang Chuuk. Sa sentro pa rin niya sa may bandang Chuuk area ng Micronesian Peninsula. So yung intensity o yung tropical cyclone warning signal, sakop ang Chuuk sa tropical cyclone wind signal number 4. Yan. And then halos malapit sa sentro nito halos tropical cyclone wind signal number 4. Yung paligid na yan ng Chuuk. So ingat po kung may mga kababayan tayo dyan. Yan, and the rest ay ilang area ng Micronesian Islands. Nasa tropical cyclone wind signal number 2 yung ilang bahagi sa outer ng Micronesia. And then tropical cyclone wind signal number 3 sa pinaka-inner, malapit sa Chuuk. So ang pinaka-Chuuk, ang may pinakamataas na tropical cyclone warning signal number 4, ingat po, ibig sabihin yan ay umaabot sa mahigit sa 80 to 120 kilometers per hour ang expected natin na outer wind speed niyan ha. So yan po. At mula sa mga forecast and symbols, ito po yung forecast and symbol, mapapansin natin halos dito, halos umaayon na po sa forecast ng ECMWF na halos hindi na talaga ito papasok daw ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga, kay Joint Typhoon Weather Center, medyo nagre-recurve na siya oh. So kung titingnan po natin dito, if i-filter out natin kay Joint Typhoon Weather Center, mapapansin po natin, ma-maximize natin, i-zoom, ayan, halos medyo bahagya na itong nagre-recurve pa northward. Ito po yung pinaka-boundary ng PAR, makikita nyo po, medyo abot pa rin yung pinaka-outer, pero mapapansin natin medyo nag-recurve na siya pa northward, na halos hindi nakikitaan na ito ay didikit sa Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inaalis yung mga possibilityhan na dumikit sa PAR. Malayo pa naman yung pinakasentro niya. So marami pang maaring magbago sa kanya. Kay DeepMind AI naman, mas stiff o mas tarik ang kanyang kilos na magno-northward agad siya sa loob ng 120-hour period. Magno-northward kaagad siya na dito halos malabo. Napakalabo talaga na lumapit sa boundary ng PAR natin. Ito naman yung significance ng forecast track ng DeepMind AI. Yan. Ito po yung actual niya. So nag-i-intensify pa at nag-iibayo pa siya ng lakas dahil puro dagat ang nasa paligid niya. Makikita nyo po yung pinaka-inflow, nagre-rebuild at pa siya, and then yung pinaka-outflow niya, yung alof, patuloy pa rin ang build-up niya. So habang kumikilos ito pahilagang kanluran, palapit ng Guam, unti-unti pa itong nag-i-intensify pa o nag-iibayo pa ng kanyang paglakas. Tingnan mo yung kanyang inflow, yung wrapping ng inflow niya na tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat o pag-water vapor ng water moisture sa karagatan dito. Kaya talagang palakas pa ng palakas yung kanyang intensification. So, kitang-kita na yan kahit na i-Dvorak mode mo yan. Ayan o. Sobrang pulido na. Ito po yung pinaka-sentro niya. Ayan, yung pinaka-center eye niya. Yan, halos lumilitaw na yung, malapit nang lumitaw yung pinakamata. So, tignan po natin yung polarized mode. Makikita po natin yung pinaka-polarized mode niyan. Yan, so halos kita na po yung medyo may korte na yung kanyang central eye wall. Ito po yung outer eye wall na. Yan, medyo naglalaro-laro pa lamang yung intensification niya. At yung inflow niya, patuloy pa rin ang peg-build up dito sa southwest, ang galing ng inflow. So patuloy pa rin ang paglakas niya ha, habang lumalapit sa Guam. Nag-rebuild out pa rin po yung kanyang inflow, kaya malinaw po. Mula naman sa ating spaghettios o intensity forecast, mayroon pa rin pagkakataon ay maaari pa itong umabot sa category 3 sa loob ng 2 araw, at sa loob po ng 3 araw o 2 at kalahati o 3 araw ay posibleng umabot ito sa mas malakas na category. Posible itong umabot sa super typhoon category between category 3 by within 2 days, yan, or 176.3 kilometers per hour. Pero naka 1 minute average kasi yan. So kung i-compute yan,
bawasan nyo po ng average ng 8-hour period, ay malamang nasa around 150 kilometers to 160 kilometers per hour po yan. So malamang ay category 2 o category 3 typhoon yan sa ating 10-minute average. So baka sa loob ng 3 araw ay dyan pa lamang siguro malalaman natin na posibleng maging super typhoon pa ito. Kasi base dito, mataas po yung confidence ng forecast niya na aabot pa ito sa category 3 at maaari pang umabot ng category 4 under super typhoon category sa ating version. So, hindi natin inaalis ang posibilidad na mas umabot yan sa super typhoon category. Yun. At mula naman sa forecast and symbols, ito po yung multiple forecast and symbols natin. Makikita po natin dito na wala nga pong nakikitaan na halos papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi natin niro-rolled out na magki-clipping yan dito sa kanto ng boundary ng PAR natin. Kaya hindi natin maiiwasan pa na pwedeng matawag pa natin na kaloy yan Kaya patuloy nating tututukan yan, pero base dito sa kasalukuyang and symbols, halos magre-recurve na ito sa loob ng mga around 120 to 162 hours at magre-recurve din ito agad palayo sa boundary ng PAR. Well, tingnan na naman po natin. Yan. At least may idea na tayo na medyo safe na po tayo sa bansa o hindi na natin mararamdaman yung epekto nitong bagyong si Senlaku. Wala naman sa ating DeepMind AIN symbol kung titingnan din natin. Yan, so makikita po natin dito ay ganon pa rin. Halos high confidence pa rin yung forecast niya ay hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung pinaka-mean track. Kung kukunin natin yung pinaka-mean track, yan, halos hindi ito tatama o tutungtong sa pinaka-boundary ng ating PAR. Yun. So, well, kapag ganyan po ay hindi na natin masyado concern yan. Tingnan na lamang natin hanggang sa makatawid po ito ng Guam, doon natin malalaman kung magbabago pa po yung cone of uncertainty nito mga folks. So patuloy na natin babantayin at tututukan ito time to time mga folks. At wala naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita natin ang tuloy-tuloy na pagkilos ito pa ilagang kanluran at very cyclonic na talaga yung kanyang formation probability, yung vorticity, very obvious naman po. Yan. Yan, kitang-kita na po yung spotting niya. Hindi pa naglo-load yung ating ensemble ng computer models at global spectral model. So ito nag-load na po yung ating computer models. Makikita natin sa computer model ng GFS, halos medyo didikit pa siya o lalapit dito sa pinaka-boundary ng ating PAR. So, may maliit pa talagang potential na ito ay makakatungtong pa ng PAR. Yan. And then, bago ito hihilaga, then magre-record palayo sa boundary ng PAR. So, malinaw dito kay GFS, isa na itong mas malakas na bagyo. Kaya, hindi natin inaalis ang posibilidad pa na mas aabot pa yan sa category 3 to super typhoon category. Kay ECMWF naman, dito mapapansin din natin, may maliit din na potential o may mga probability na ito ay aabot sa category 3 to super typhoon category itong si Senlaku, yan 920 hectopascals na. So almost pa super typhoon na talaga siya rito. Kaya hindi natin niro-ruled out yan. So babantayan natin maigi dahil talagang mabagal ang kilos niya. Around 13 kilometers an hour lang ang halos kinikilos niya o less. Kaya matagal-tagal pa. Aabot pa yan ng next Wednesday na tatawid at babaybay ito sa may bandang Guam at tatawid ng Guam po. So mukhang mabagal-bagal ang kilos niya. Yan. Habang napipiga nito yung ridge of high pressure area sa taas, so dito siguro medyo mababawasan ng bahagya yung ating alinsangan siguro dahil bahagyang bababa po yung atmospheric pressure lalo na dito sa baba ng Visayas. Well, tingnan natin pero kasi halos hindi natin ramdam yung presensya niya, malamang ay mga ilan lamang na mahangin ang medyo mararamdaman natin at alon sa karagatan. Yan. So halos magkakapareho na sila mismo o halos ni GFS at ECMWF. At mula sa global spectral model natin, ito klarong-klaro naman. Unang tatamaan ang Guam, and then halos didikit pa ito sa pinaka-boundary ng PAR. Ito ay ayon sa global spectral model ng Japan Meteorological Agency. Kaya may posibilidad pa rin itong makatungtong dito sa pinaka-boundary ng PAR. Kaya posible pa o maaari pa natin matawag sa local name na Kaloy bago man lang ito mag-recurve palayo. Ayan. So, ang extended forecast po nito hanggang April 16. Yan, hanggang April 16 po.
Mga April 15 to 16, nandiyan na yan. Nakatawid na yan ang bandang Guam at malapit na dito sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. So, kitang-kita at klarong-klaro naman yan. Ito po yung mean sea level pressure niya. So, hindi natin i-ruled out dahil halos 920 hectopascals ang pinakamababa niya. So, posibleng mag-category 3 o Supay Typhoon pa ito. Bago ito makalapit dito sa may bandang boundary ng PAR natin sa susunod na Miyerkules o Huwebes. According dito sa forecast track ha. So, pwede pang dumikit yan ng PAR. Yan. Pero halos hindi natin ramdam sa Pilipinas yung presensya nitong si Sinlaku. Dahil habang kumikilos ito pahilagang kanluran at magre-recurve, halos hindi nagpapang-abot yung pinaka-outer trough nitong si Simlaco. Siguro posible yung inflow ng hangin dito sa Mimba ng Mindanao, medyo mararamdaman pa rin natin yan. Then may mga hangin po dito sa timog kanluran ng Mindanao, maaring mahatak yan ng bagyo. Kaya tingnan po natin ha. Yan, masyado pang maaga. Ito ay extended long range forecast pa lamang po ito na nakikita natin. Yan. So, mag-a-update tayo mga folks. Ito yung magiging strike probability. So, makikita natin in 144-hour period. Yan, matagal yung loading niya. Yan o, halos hindi pa rin umaabot man lang yung strike probability sa anumang kalupaan sa bansa sa silangan. So, malamang yung swelling lang ng alon ang medyo mararamdaman natin na kung saan ang presensya ni Simlaco malapit sa boundary ng PAR natin this coming week. So, yun lamang po. At medyo magpe-prepare na lamang po tayo lalo na mga kababayan natin sa bandang Guam o bandang Saipan ha. Yan. Medyo maghanda na lamang po tayo sa anumang mangyari. Kung maaari, medyo safe tayo sa darating na paglapit nito next week. Diyan sa Guam ha. Malakas pa rin yung bugso na hangin yan o yung significant impact. Napakalakas pa rin yan. Samantala, update tayo sa ating monthly seasonal cycle. Then meron na po tayong update mula sa Atlantic. At mula dito sa pinaka-latest data ay natiling mababa pa rin yung kanyang global temperature natin at negative 0.2 degrees Celsius. Although good news ng konti pero halos pumapantay lamang siya sa lowest temperature last year noong 2025 po. Yan. So, ito po yung last year, medyo mataas pa ng konti. At ito naman yung ngayon. Ayun, mapapansin nyo po, bahagya pa rin siyang bumaba. 0.2 last year, mga around 0.11, 0.9 to 0.11. 0.2. Yun, 0.11. Ito po yung last year. Yan. So, mas bababa siya ngayon. So, medyo good news pero halos nagkapareho lang siya sa temperatura last year. So, yun po yung pang-latest natin pero it doesn't mean safe na po tayo sa warning limit. Then, nireport na natin ito. Nasa 1.5 degrees Celsius po tayo. Eksakto yan. So, hindi pa rin talaga maganda yung kinalabasan. Akala natin bababa siya, hindi kagaya last year, 1.43. Ngayong taon, bahagya na naman siyang tumaas, bumalik sa 1.5 degrees Celsius. Ayon yan sa NOAA or ng Berkeley, kaya hindi pa rin maganda ang kinalabasan. Kaya dapat tuloy-tuloy po ang pagbabawas natin ng fossil fuels dahil nakakatindi pa rin talaga ng init ito sa ating global at sa ating global temperature na iipon yung init sa loob ng Earth natin. Kaya mas na-amplify po nito yung temperatura kaya yung klima tuloy natin, grabe ang lala. Kapag tag-araw sa atin, grabe po yung ating temperatura. So, yung po yung pinaka-latest natin na update para sa monthly seasonal cycle. Diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Sa ulat lindol naman natin, halos wala tayong na-detect na medyo malakas-lakas na mga pagnig. Yan, puro mga minor lamang. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mula kanina madaling araw, wala ring naitala na kahit isang magnitude 4 hanggang sa kasalukuyang ito. Although marami-rami na po yung mga clustered earthquake natin mula Mindanao, maging dito sa bandang Luzon sa Zambales. May mga magnitude 2.6, 2.4, yan, kabilang na bandang Cagayan po. Although wala naman tayong magnitude 4 na naitala ngayong araw, pero marami na may kagad yung mga minor to some moderate earthquakes. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of April. Yan. Load ko natin month of April. So, ang total earthquakes na natin ngayon ay 359, 347 dito is magnitude 2.0 pataas. Siyam sa magnitude 4 at nanatiling tig-iisa ang ating magnitude 5.
magnitude 6 and 7 na earthquakes. So mukhang mabilis ang pagdami ng ating total earthquakes at pareho pa rin yung cluster natin na pinakamarami pa rin sa bandang Mindanao. So ingat pa rin po tayo lalo na sa bandang Cebu po ha, dumadami na po yung clustered earthquakes natin dyan, baging dito sa bandang eastern part ng Mindanao po. Sa Luzon naman, typically ang extreme node Luzon sa Kanluran, medyo mataas din ang cluster natin, so medyo ingat pa rin po mga folks. Although kokonti pa lamang yung mga malalakas natin o mga moderate earthquakes natin na may 9 pa lamang tayo na magnitude 4 at tag-iisa sa magnitude 5 and 6. So medyo alisto pa rin po tayo dahil anytime maaring magkaroon na naman ng malakas na rupturing ng ating tectonic plates. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 11, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 11, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. Actually, tanghali na eksakto 12:08 na po na tanghali. Pero patuloy na maaraw at malinsangan pa rin ang daranasan natin dito sa Metro Manila. So huwag masyadong mabibilad. Uminom na maraming tubig at magdala ng payong anytime. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan, lalo na't ang ating air quality hindi ngayon maganda, at sa ating data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.